Let me tell you the reason why Web3 companies are no longer competing for hype. Alam nyo, in the past 2-3 bull cycles, mapapansin mo yung mga Web3 companies, they're always pushing for hype, no? Hinahype nila sa Twitter, hinahype nila sa Facebook, hinahype nila sa mga social media. And mapapansin mo, ang una talaga nilang ginagawa is token launching or initial listing. Marami silang hinahire ng KOLs, influencers, promoters, binabayaran sila to promote it, to shill it very heavily sa simula para magkaroon ng malaking hype. And once na nag-launch na yung token, maraming mafo-FOMO. Kung matagal ka na sa crypto din, alam mo yung sinasabi ko. Alam mo yung mga pre-sales, especially yung mga meme coins, yung mga Web3 projects na nag-overhype pero nag-under-deliver sila once na nag-launch, or even not launching at all. It's pure hype, pure marketing lang sa simula, but wala silang nadi-deliver. That's the usual companies na nakikita rin before. But now, in the last 1-2 years, mapapansin mo, nag-evolve na yung companies. Nagbabago na sila, no? Iniingatan nila yung branding. Hindi sila basta-basta nag-launch agad ng token. Mini-maintain nila ng maayos yung community. Although nag-hire pa rin sila ng mga KOLs or ng mga influencers, pero hindi na sila ganun ka-effective unlike before. And yung mga ibang companies, mas nagiging compliant na sila pagdating sa mga regulations, mas nakikipag-usap na sila sa mga regulators, and nagko-comply na rin sila sa mga rules and policies ng mga bawat bansa. And most of all is yung mga users and investors. Iba na ang mindset nila unlike before. Mas nagiging mature na sila. I'll give you an example ng isang Web3 project na nabuo lang siya in the last 2 years. And binild nila yung project nila in a very steady, very patient way. Hindi sila pinupush through hype. Hindi nila pinupush through marketing, through promoting, through KOLs, influencers. And that company is called Hyperliquid. They started around 2023, 2024. I was early during ton time na yon. And gumawa sila ng PerpDex. It's like a futures trading na familiar tayo sa mga platforms, sa mga exchanges, no? But this time, it's in a decentralized company or decentralized project or decentralized platform. So it's like a DEX, no? Pero it's for perps. So pwede ka mag-futures trading doon. So binild nila yung project nila, hindi sila nag-launch ng token agad. Nag-launch lang sila maybe after a year and a half or after 2 years bago sila nag-launch. Binild muna nila yung community nila, yung user base nila, and especially gumawa sila ng project na very helpful, very useful sa mga users. At kung i-check mo yung chart nila, mapapansin mo, makikita mo kung saan nanggaling, kung paano nila build ang reputation nila. They started around maybe $1-2, umakyat siya ng like $30+, bumagsak siya ulit ng around 10, 9. Usually mga ganitong project, once na bumagsak na, sobrang hirap na silang bumangon ulit. Usually pababa na lang ng pababa yan. Unlike sa Hyperliquid, mapapansin mo, from 30+ down to around 10, 9, umangat pa ulit, nag-all-time high pa ulit ng up to 75 if I'm not mistaken. And now it's hovering around 60+ during bear market yan, ha. Right now we are in a bear market, but yung chart nila parang nasa sideways lang. Hindi siya masyado naapektuhan ng bear market. Why? Because they did not build the company through hype. Gumawa sila ng user, gumawa sila ng project, gumawa sila ng product na alam nilang gagamitin ng mga tao, alam nilang magkakaroon ng malaking demand. So if you want to build your own Web3 company, dapat hindi mo siya dinadaan sa hype. Usually, mga ibang companies, kumukuha sila ng PR agencies like CrowdCreate. Itong mga agencies na to, sila ang gagawa ng mga partnerships for you, sila ang gagawa ng mga marketing materials for you, sila kukuha ng mga KOLs, mga PR packaging, etc. These agencies, they will help you long term. So sila na bahala sa mga marketing. Kung isa kang developer, kung isa kang IT, isa kang coder, usually yun yung weakness nyo, ba? Weakness nyo is yung marketing. So binibigay nyo lang sa kanila yung marketing at ikaw nakafocus ka lang sa pag-build ng project mo. So if you find this very useful, make sure mag-subscribe kayo sa channel ko, like mo tong video, share mo to sa mga friends mo, kasi meron pa akong mga videos na paparating na makakatulong din sa inyo.